Madali lang makuha ang happiness. Bumili ka ng mamahaling damit, magiging happy ka. Maglaro ka ng video games, magiging happy ka. Kumain ka ng cake, magiging happy ka. Pero pansin mo, sa kada bili mo ng mamahaling damit, sa kada laro mo ng video games, sa kada kain mo ng napakatamis na cake, madali lang yung happiness mo mawala. Kaya ang mas magandang term sa happiness, hindi happiness, kundi fulfillment. Fulfillment sa goals mo, fulfillment sa pangarap mo, at fulfillment sa career mo. Ang happiness, ito ang masaklap na katotohanan ng happiness. Pwede kang maging happy kahit hindi ka successful. Pwede kang maging happy sa paglalaro ng video games. Pwede kang maging happy sa pagbibili ng materialistic na gamit. Pwede kang maging happy sa pagkain mo ng unhealthy na pagkain. Kaya mas better, alternative ang fulfillment. Sa fulfillment, mafo-force ka mag-grow. Sa fulfillment, magiging happy ka dahil ginawa mo yung hard work na dapat mong gawin. Kaya sa fulfillment, dito mo ang makukuhang happiness na consistent, hindi basta-bastang nawawala, at nag-i-stay sa mahabang panahon. So, paano ba maging fulfilled? Paano makuha ang fulfillment sa iyong buhay? Makukuha mo lang to sa hard work, consistency, at araw-araw mong pag-i-improve sa goals mo. Ang fulfillment ay makukuha sa pag-chase ng iyong pangarap, pag-set ng goals, at pag-take action dito araw-araw. Pero bago ang lahat, bago ang goal setting, bago ang pag-chase ng goals, bago ang pag-take ng action araw-araw, may isang habit na kung hindi mo ginagawa, mahihirapan ka. Mahihirapan ka ng sobra na mafe-feel mo na ang pangarap mo ay imposibleng makamit. Itong habit na to ay pag-i-improve ng iyong mental health. Ang pag-i-improve ng iyong mental health ang pinaka-best na magagawa mo sa sarili mo. Ito ay makakapagtulong sa pag-build mo ng self-confidence na mag-take ng risk. Ito ay makakapagtulong sa pagiging consistent mo araw-araw, sa hindi mo pag-quit, at pagiging disiplinado sa iyong
pag-i-improve. At makakatulong ito para ma-improve ang iyong buhay. Sa pag-i-improve ng iyong mental health ay may dalawang habits na pinaka-effective na in-apply ko sa buhay ko at nag-change nito. Ang unang habit ay gratitude journaling. Ang gratitude journaling ay pagpapasalamat ng mga bagay na meron ka. Ito ang pagsusulat ng mga bagay na pinapasalamatan mo sa umaga. Mga bagay katulad ng buo ang katawan mo. May ibang tao na walang kamay, walang paa, o hindi nakakakita. Kaya pasalamatan mo na buo ang katawan mo. Mga bagay na meron kang bahay na natitirhan. Madaming tao ang walang bahay. At nahihirapan. Kaya magpasalamat ka na may bahay ka. Magpasalamat ka na may pagkain kang kinakain. Kasi madaming nagugutom sa mundo. Ang pag-gratitude journaling ay makakatulong na hindi ka mainggit. Lalo na sa generation natin na nag-grow sa social media, palagi tayong na-force. Palagi tayong naiinggit dahil may mga taong mas better sa atin. Kaya ang gratitude journaling ang magiging pang-counter mo sa pagkainggit. Sa gratitude journaling, magiging happy ka at ma-appreciate mo ang mga bagay na meron ka. Pangalawang habit, ito naman ay meditation. Sa meditation, maraming types, pero ang pinaka-effective para sa akin at pwede din para sa iyo ay mindfulness meditation. Simple lang, hahanap ka lang ng mauupuan mo at magfo-focus sa paghinga mo. Ganun lang. Pero ang technique dito hindi katulad ng iba. Hindi katulad ng iniisip mo na pag nagme-meditate ka kailangan nasa wala kang iniisip. Ang type ng meditation na to ay pagiging present. Pagiging present. Ito ang type ng meditation na tinatakel talaga yung mga nasa isip mong mga random thoughts. Itong type ng meditation ay pagpa-practice ng iyong presence. So ganito nangyayari to. Magme-meditate ka, mag-focus ka sa paghinga mo, at biglang may random thought na pupunta sa isip mo. Mawawala yung focus mo sa paghinga mo. Minsan, hindi mo to na lalaman. Subconscious lang to nangyayari. Pero ang technique dito, ito ang pag-practice ng totoong presence. Pag halata mo nasa random thought ka na, ibabalik mo lang ang focus mo
sa paghinga mo. Ganun lang kadali itong meditation na to. Kaya, ang pagiging happy, kung gusto mong true happiness ang makuha mo, hindi ito makukuha mo ito sa paglalaro ng video games, pagbibili ng mamahaling materialistic na mga gamit, at pagkakain ng masasarap pero unhealthy na pagkain. Pero ito yung tanong ko, gusto mo ba ng ganon? Na alam mong hindi to nagbe-benefit sa iyo pero ginagawa ka nitong mas happy kahit hindi ka successful, kahit hindi ka nag-grow, kahit hindi ka nagbe-benefit. Yan ba ang gusto mong happiness? Para sa akin, hindi. Kasi, para sa akin, ang totoong happiness ay nasa fulfillment ng iyong pangarap, fulfillment ng iyong goals, at pag-take ng action dito. Kaya kung gusto mo ng true happiness, yung tipong happiness na makakapag-grow sa iyo bilang isang tao, ito na ang pagiging fulfilled sa pag-i-improve mo araw-araw. At also, pagiging mas grateful mo sa buhay. Peace!